Ako si Tonet. Ako nga pala, ako si JP. O ikaw, sino ka ba? Hello mga tao, this is Angel. From the home of Palawan at Di Umaayaw, San Andres, Bukid, Manila. Your Filipina goddess, ang babaeng pinakamasarap, and of course, the most yummiest and tasteful woman in the whole. Wow. Parang intro mo sa self mo Taas na energy. May nagsabi dito, ang taas ng energy parang hindi late. Paligo lang. Hindi ka naman nila maamoy, ba't naligo ka pa? Para mukha lang ako naliligo talaga. Sige. Okay, si Maxi naman. Hello everyone, my name is Maxi, your Drag Race Philippines Season 3 winner. Yes! Love it! Angel Galang, Ay, your umulit! favorite third runner-up. Third runner-up ba? May ano ba? May pangatlo ba? Parang sabay-sabay yung in-eliminate nun. Hindi kami sabay-sabay talaga. Ah, talaga? May third, second, first title. Second runner-up. Talaga? Okay. O sige na nga. O sige, okay. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Presents Quickie Lang to Promise. Quickie Lang to Promise featuring Angel and Maxi. Mga walang kwentang guest. Tingnan niyan. Ay, Ano, hindi ko magkakakwenta Oo. yung guest natin. Totoo. Lampasan nyo na lang sina Marina, yung Divine Diva. Sino yung mga last na mga nag-guest eh? Si Eva. Ako yung pinakamaganda sa lahat ng ano nyo, guess. Sige. Yun na lang. Ang lakas ng ilaw mo, sis, Kaya nga, in Ang lakas ng fairness. ilaw sa harapan. Taray, Flashlight. Flashlight. Okay, sige. So, ang gagawin natin, ang dami natin dito, 272,000 tayo dito sa Zoom. Hindi sila makakapagsalita, pero makakapag-chat sila. So, ito yung mga VVIPs natin. So, if you want to be part of our live recordings, you can go to angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com, and part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. Ito, totoo to, Maxi and Angela. Last semester, nagpunta kami sa isang public school, elementary school sa Laguna. Tapos nag-makeover kami ng isang classroom, nagbigay kami ng food, ganyan, because of our VVIP. So sa mga fans ni Maxi at Angel, thank you so much kasi makatulong kayo sa pipiliin naming My Kwentang Scholars for the next sem. So thank you guys. For next year na yan. Yes. For next year, okay. In fairness naman. Oh, grabe. Okay lang thank you ba? sa ano. Baka sapat na kami ha, Angel Thank you so much mga tao for being here. Thank you din sa mga ang dami mga first timer na VVIP dahil nag-guest kayo dito. Yes, dahil guest kayo so, dito. thank you. Oo. Talbog. Yes. Kabog. Kinakabahan ako sa kifi ni Angel. Baka na ba kayong betlog mo lumabas dyan, ha? Sige. Anyway, ang gagawin natin ngayon, so dito sa Ang Walang Kwentang Podcast, meron kami mga Santa. So, yung mga ibang mga listeners, nagsisend sila ng letters sa mga Santa. So, kay Santa Angge, dahil kay Angelica Panganiban, yung mga letters about sex, kay Santa Jolens, letters about love, kay Santa Yani, letters for school, kay Santo Atom ay about career. So, ngayon, ito yung mga maiiksing letter na sinend nila sa mga Santa na to. Tapos bibigyan natin sila ng advice. Ayun lang. Minsan may sense, minsan wala. Okay, game. Actually, konti lang naman to. Pero feeling ko marami rin kayo masasabi. Ikaw muna, Saka JP, ang daming ang daming mga nag-request na i-guest kayo ditong dalawa. Talaga ba? Oo, Totoo yan. Thank you mga tao. Kahit gitna pa lang na season. Tsaka, oh my God, Maxi, naalala mo ba na nagka-work na tayo dati? Oo nga. Saan? Charot. Ang galing! Ang galing naman showbiz. Really? Very showbiz na. Seryoso, hindi ko na matandaan. Sobrang dami na nangyari sa buhay ko. Sobrang tagal na nun, din naman. Parang 2016 ata, yung 2015. Short film. Yung maraming mga anak. Naalala mo ba yun? Maria. Ay, isa siya doon? Isa siya sa mga anak? Siya yung bida. Paano ko ba matatandaan Kasama yun? ako nung di ba banak nung taping. Ako yung PA mo nun, di ba? Oo.
Tama. Naalala ko nun si Angel. Tapos sabi niya sa akin. Charot ka, Direk. Di mo ako naalala. Hindi, naalala ko talaga. Naalala kita kasi hawig na hawig mo si Otong nun. Hindi pa ako ganito ka-pretty noon. Cute lang ako that time. Tapos sinasabi niyo sa akin nun na straight kayo ng kuya mo. Ano? Hindi never ako nagsabing straight ako. As in, may ganun, naalala ko yun. Core memory ko yun. Left and right na talaga ako. Dudong ano ba, Parsik ka, Direk? Wala kami sinabing ganun talaga. Charot-charot pala to. Si Direk gusto ng python. Pupuksain kita, Direk, kahit Direk ka pa. Dito. Bakit si Max yung napili mo na bida? Bakit siya? J-Bot yung gamit ng paniname nun eh. Same question. Ba't hindi ako? Hindi ko alam. Wala kasi hindi ka naman marunong umarte. Maganda ka lang. Marunong ako. O sige nga, bibigyan ka ng senaryo. Kunyari, nasunog yung sinaing nyo. Okay, go. Palaban. Sige, go. Go. Action! Rice cooker. May props agad. Ready, di ba? Bakla. Adali patingin! La 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 la. Kaya pala nasunog. Melinda! Sunog ang sinaing! Paano kakainin natin to ngayon? Magiging drama ngayon yan. Ang pangarap natin sa buhay. Umabot sa pangarap. Diba? Big sick agad. Bakla. Tsaka yung nagsaing rice cooker na kayong gamit na sunog ba? Diba? Ayun yung plastic talaga. Hindi ang hirap masunog ang sa rice cooker ha. In totoo. Hindi na tayo talaga nakapag-interview. Pwede ka pala actor pala. Gusto ko malaman bakit nga si Maxi nun. Kasi hindi pa naman, wala pa naman syempre yung drag race nun. Ayun, paano mo siya nakuha? I think yun, kasagsagan ng, kailan ka Maxi the Musical? 2014. Ay, yun. Ayun, tama. Kasagsagan nun. Maxi the Musical. Hindi ko yun napanood, sayang. Nakakahiya. Hindi mo napanood? Siguro, para namang... Ang taas si Maxi agad. Naiwan mo yung sampay. Parang gano'n yung kasalanan mo. Wala kang ipon. No, just lang. Sana may rerun, ha? Si Maxi pa rin kahit na hindi na siya bagets. Okay, sige, G. Galing to kasi meron kaming Facebook group, yung Ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan. So ito, nag-post siya anonymously. Ang question niya, quickie lang po ito. Paano ang gagawin ko, mga directs, Maxi and Angel, and mga ka-eme? Way back late 2019, may kalandian po ako at natigil ito dahil sa pandemic. Ang layo po kasi nila. Lagpas pa sa Fairview. Pero may constant pa naman kaming chikahan paminsan-minsan. Tapos kagabi, na-miss ko siya. So, sabi ko, musta? Pwede ba ituloy ang ligaw? Tapos sabi niya, 2019-2020 pa yun. Tapos 5 minutes after the convo, nag-hard launch ng jowa sa IG. Mga moms, anong gagawin ko? Kinain ako ng lupa. Paano ako makakaahon sa lugmok na self-esteem? Be, paano muna yung kinain ka ng lupa? Teka muna, taga saan ka ba? Fairview daw, malayo pa sa Fairview eh. Kung makamalayo sa Fairview, tapos taga North Caloocan lang siya, wow. Malamang kulang talaga na kapitbahay niya lang yung sinasabi niya din. Bakit galit agad? Kasi naman, paano siya kinain ng lupa? Dahil daw nag-launch ng jowa after niya umamin ulit. Tama ba? Oo. Pag ako nagpakain sa lupa, tas di ako kinain, tignan niya lang. Pinahihirapan niya yung utak ko, ha. Hindi ko na-imagine kung paano siya kinain ng lupa talaga. Umagalit ka, kala mo di mo nasunog yung sinaing mo, ha? Berang hindi ng advice, ba't natin inaaway? Putang ng tuloy. Yung advice ko for that, seriously, may iba na siya. I think it's time for you to move on and step forward kasi hindi lang siya yung makakapalagayan mo ng loob. 'Di ba? Try mo mag-explore. Magbayis ka habang naglalakad, 'di ba? Baka mali mo magkagusto sa'yo. Pag-ubad ka sa kalsada, ang daming horny people. 'Di ba? Right ako mag-isip. Ang galing ni Angel. Pero honestly,
Step forward na, be. Hayaan mo na. Kasi way back nga naman 2019, 2020. 19 to 2020. Siyempre marami na rin nagbago sa buhay niya at isa na rin yung nakahanap na rin siya ng taong para sa kanya. And bakla, ang dami nating people dito sa buong mundo. For sure makakahanap ka rin naman ng para sa'yo. Malay mo pag kinain ka ng lupa doon, di ba? Meron ding For ibang sure, kinain na lupa. Lupa, baka may stomach din yung lupa. Doon ka makakita. Taray! Very bagong inspirational. ligo pa yan. Tingnan natin kung malalampasan ng kapatid. Ako, ang advice ko lang sa'yo, siguro try mo maligo, be. Baka simula nung lockdown ko ng 2020, wow, hindi ka na naligo. 2024 na, 4 years ka nang hindi naliligo. Try mo maligo. Kasama sa pagligo ang paglibag. Baka libagin ka, be. So, hindi natin baguhin yung appearance natin. Kawawa naman yung tao. Broken na nga. Nilait pa. Oo, tama rin naman yung sinabi ni Angel. Tama rin yung sinabi ni Angel na sobrang daming tao sa mundo. So, baka hindi ka lang talaga para doon. Try to landi pa more. Lumandi ka ng madami. Di ba? Lumandi ka ng lumandi hanggat wala ka nakukuha. Lumandi ka na lumandi. Yes. Kahit sabihin ng mga kapitbahay mo malandi ka na, at least meron ka isang matatagpuan dyan. Kung may matatagpuan ka dyan, para na yun sa'yo. Ganon. Love it. Ang dami mga ganyan na mga nag-send dito mga kinakain ng lupa dahil umamin, ganyan. Ay, totoo ba? Oo. Jumagawa naman sila, be. Alam mo, bakit kaya, ayun may magjowa. As in, parang asikaso, Pero masarap naman, gabi-gabi ka may soup. Pero mahirap din kasi gabi-gabi mo, wow, gabi-gabi. Kung gusto nila ma-inlove, pakilamera ka ba? Ay, so. Dali na. Akala ko, meron palang tao doon sa likod mo na May nakakumot. tao ka sa likod. Inuupo na siya, Mi! Inuupo na siya. Parang gusto na niya lumabas pero hindi niya kaya. Sabihin mo sa kasama mo, Pero, kapatid kapatid kang ko inuubo. natutulog. Natutulog si Angelo, kapatid ko yan. Ubong-ubo na siya Uupo na siya. Okay, ito. Next letter. From FB pa rin. From ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan. Hello mga ka-eme, Maxi and Angel. Pa-quickie naman dyan. Paano ba tatawa sa mababaw na jokes? Kasi bago ako sa company namin. And same sila ng humors lahat sa team. Sinubukan ko mag-joke ng gaya sa podcast and ang corny daw. Hu. Ay? Mag-fake laugh na lang ba ako or mag-resign na lang? Char. Ang question niya is kung paano siya magiging nakakatawa. Paano daw siya tatawa sa mga... Paano siya tatawa? Bobo na kami ito. Sorry, FB10. Wow. Paano kayo nagkakasama sa bahay kung ganyan kayo nagsisigawan? Baka ganito talaga, Day. Araw-araw kaming tawa. Araw siya tatawa sa mababang ka sa mga hindi nakakatawang joke. Oo. Hindi, magcharot-charot ka na nakakatawa. Ito naman. Sobrang ano mo naman. Pero hehehehe. Grabe ba? Tinanong pa. Mag-resign ka dyan sa work mo. Baka doon matawa sila. Mag-resign ka, be. Pinagkakaisahan pala siya. Nakakatawa yung nahihirapan. Oo, parang, wow. Fake love na lang, Day. Mag-fake love ka na lang. O kaya mag-resign ka na, be, kung ayaw mo talaga silang pakisamahan talaga. To think ako, be, personally and seriously, ang dami ko ng problema, problemahin ko pa kung paano kayo tatawa doon. Kaya mo na yun. Ang lakas ng tama mo, be. Ba? Pwede ka na charot-charot na natatawa. He, ha. Diba? Ganun. Nakatawa para nasa IG ko lang si Angel. Video ko lang. Group video ko. Casual lang, di ba? Ano ba mga iniisip mo ngayon, Angel? Bakit dumadagdag pa sa isipin mo tong question ni nung nagsulat? Madaming lumingit katulad ng paano ba tataas ang presyo ng tsupa, di ba? Ba't gusto mong tumaas yung presyo ng tsupa? Hindi, I mean, paano bababa pala? Paano, 'di ba? Nagkakamali-mali na ako, tapos tatawa pa yung tapos sasabay ko pa yung pagtawa niya. Block nyo yan, ha? Huwag kayo mga ganyan mga tanong nyo, be. Grabe ba?
Ay, Diyos ko, Angel. Ang hirap na magtanong dito. Galit agad yung mga panelists Kung natin. paano pa ipapasa yung Soji Bill eh. Yung mga ganun naman. Yes! Tara. Everyday mo bang struggle yon na parang shit, kailan ba papasa Yes, ang yung Soji Bill? karapatan natin bilang isang tao as a part of LGBTQIA+, di ba? Tapos ikaw, problema mo lang yung paano mo sila Nako. Wag ka na. Next interview na. Next question na. Next question. Next question daw. Gusto nyo ba mag-resign, ha? Nag-give up na lang. Nag-give up. Ikaw, JP. Ito. Ang pangalan niya ay Palabokpok. Tama bang humanap ng validation sa mga for hire? Siguro mga Bayaran. Yan yung mga mga naka-sex na for hire. Escort. Yes. Mga sex workers. Ganyan. Sex workers. Feeling Okay. ko depende. Feeling ko for that question, depende. Mamimili ka ng validation. Kasi trabaho nilang imihin ka, be. Trabaho nilang maging parang ma-satisfy, yes. magkaroon ka, makarinig ng mga magagandang compliment. So, Stick-o kasi yan eh. BPM mo na lang kami. Feeling ko yung mga validation. Hindi ba ako naririnig? Naglalag ka, wala kang no. Putol. Totoo ba? Ulit. Parang okay na ata Hindi, ngayon. narinig ka namin. Putol-putol lang. Ikaw lang yun, yung talagang yung yung internet mo yun. Di ba parang nasa isang bahay lang kayo? So isang internet lang kayo. Nag-aagawan sila ng internet. Malakas yung internet ko. Katabi mo pa naman yung router wow. Dapat malakas yung sa router. Anyway, yun nga, parang mamili ka ng validation kasi binabayaran mo sila for parang isa yun sa isa sa trabaho nila yung bigyan kanila ng satisfaction and bigyan ng magandang compliment, 'di ba? So piliin mo yung mga validations para hindi ka masaktan. And Diyos ko, wag kang mapofall. So, wag kang agad-agad mapofall. Wag ka naman, sinasabi na wag kang mapofall, pero wag ka agad-agad mapofall. Ako naman, bayad sila kasi, kantot kalimot lang talaga yan. Hindi para ma-inlove ka. Sa totoong buhay lang. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ni Maxi, binayaran mo sila para magpakilig sa'yo. May budget ka ba for habang buhay pag naging kayo? Tama. Alam mo, may point. Diba? May point. Oo. Sabi nyo, jowain ka na lang nila pag may budget ka. Shit. Mataba ang bulsa neto. Araw-araw to kikiligin sa akin. Lagi ka pang tama doon. Kasi bayad mo siya, di ba? Tama, wala argument, no? Lagi kang tama. Pwede ka pang manlalaki. Kaya manlalaki ako, babayaran ka siya, di ba? Mamili ka na ng validation. Mamili lang. Para maging positive ka lang, nothing is impossible naman. So, malay mo, ma-inlove siya sa'yo. Depende sa inyong dalawa kung paano mo galingan mo rin syempre, di ba? Kasi for sure siya gagalingan niya kasi bayad siya dyan. Pero hindi ko sinasabing masasama yung mga payaran na. I mean, pangat ng term. Yung mga sex worker or yung mga ganun. Kasi ako, nagtrabaho din naman ako sa gay bar. And sobrang pumupunta doon to find happiness. Kung ayun yung gusto nilang happiness, doon sila pumupunta. So, hindi natin ginajudge yung mga ganun tao. But still, syempre, tawag dito, tao rin sila na, alam mo yun, depende siguro sa pakikisama. May pakiramdam, may emosyon. Correct. So, my point here is parang, ayun nga, yung pinaka-point ko, parang mamili ka lang talaga ng validation. Kasi, syempre, isa yun. Ako, isa sa mga nagtrabaho sa mga nakasama na trabaho sa ganung sa PM yan yung mga ganyan. Hindi naman natin sila inihiga. Huwag kayong tumawa, don't laugh. Sorry. After all, di ba? Hindi naman nila gagawin yun kung may maayos lang silang mahahanap na work. Sex work is work pa rin naman. Yes. As long as wala silang masamang ginagawa, di ba? Work pa rin naman nila yun. Pero, yeah, work nila yun para magpakilig, be. Oo, wag mapofall agad. Ito. Okay, sige. Ito nakakairita to. Kwentong maganda.
From FB, anonymous participant, ang hirap maging maganda. Now that I'm 30, na-realize ko kung bakit maraming galit sa akin na strangers or acquaintances throughout my life kahit wala akong ginagawang masama sa kanila. Kasi maganda ako. Take note. Nakakapikon o go. Take note, nung kabataan ko, hindi ko pa alam na maganda ako. Like, hindi ako perfect, pero mabuting tao ako. Wala akong ill will against anyone. Tahimik lang rin ako at wala akong ginagawang masama. Like, yung as in masama talaga. If may nagawa man akong kasamaan, it's like yung nagtaray lang kasi may regla, ganun. Napansin ko talaga yan yung reason. Kasi una, which is the obvious part, nilalagay ako lagi ng mga tao sa pedestal. Sinasabi nila, you're the prettiest girl in school. Girly, I swear, slay queen. Then after nila ako ilagay sa pedestal, na parang santo, after a few months, they get bored and people be like, ano na, maganda si Jazz, tapos mabait na, matalino pa. Hindi yan pwede, dapat bobo siya or demonyo siya. Tapos super nakabantay sila sa lahat ng kilos ko, nagiintay na may magawa akong something stupid or masama. Well, I'm a human being, so hindi ako perfect. So may nakita silang nagtaray ako or nagkamali ako ng grammar, tapos they took that one tiny mistake para i-bash ako, and they were like, ay si Jazz maganda nga, bobo naman, pangit pa ugali. Tapos no, nagka-boyfriend ako, ginanyan din ako, tapos he even cheated on me to humble me. Ew. So now, super ingat ako sa mga tao kasi ang hirap talaga maging maganda. Same. Ang hirap maging maganda. Sige nga, anong advice mo kay Jazz, Angel? Since pare ang nahihirapan kayo, mahirap maging maganda. Di magpapangit ka. Kung nahihirapan ka na magpaganda, magpapangit ka naman. Ito naman. Try mo naman maging mapangit. Hala, tumayo na! Tumayo si Angel, tumayo, oh. Ano ba yan? Tinatanong mo yan sa akin. Yung problema ko rin yan araw-araw. So, ako nga pinakamasarap ako, be. Hindi ko naman kinestyon. Salamat ka na lang, be. Ang lakas mo naman. Anong mga ginagawa mo everyday, oh? Humble yourself, ha? Kasi mamaya hindi ganito yung face mo. Tas wala akong ibang narinig kundi ang ganda ko, ang ganda ko, ang ganda ko. Honestly, syempre may irita yung mga ibang tao na parang maririnig nila coming from you na ang ganda mo. Kasi naman, yung kagandahan kasi hindi lang siya nanggagaling sa physical appearance. Ay, yes. Totoo ba? Naniniwala ka ba dyan? Na wala yes. sa Kapag sinasabi ni Angel, hindi ka naniniwala. Beauty. Hoy, beauty is come from deep within, 'di ba? At saka yung kagandahan ng isang tao ay nagre-reflect 'yan sa personality mo. Kung mataray ka, then hindi ka maganda, be. Never nakakaganda ang pagtataray. Sinasabi ba hindi maganda si Jean Garcia? Hindi naman. Si Jazz ang sinasabi ko. Si Jazz. Mabuti nang malinaw. Okay. Hindi ba tayo minutes? Nagre-reflect kasi sa mukha natin kung gaano tayo kaganda, di ba? Kapag maganda yung mood natin, di ba? Nakikita ng tao, ang ganda mo ngayon, parang blooming ka. Pag nakasimangot ka, ay tsaka yung ganyan, nakasimangot ka, may pinagdadaanan. Di ba? Nagre-reflect sa tao yung kung anong nakaset na mood natin everyday. So, hindi porket maganda yung mukha mo, ako nga, yung ganda-ganda na ng mukha ko, as in, sobra, be. Hindi mo nilagay doon yung sobrang ganda mo. Kulang ka. Hindi mo ako na-convince. Kung nilagyan mo yun doon ng sobrang ganda ko, baka, yes. Parang hindi na nag-agree si Maxi. Pero hindi, wag mo problemahin. Ano ba? Hindi kasi niya danas eh. Kasi pogi siya. Yes. Okay. Mabuti nang malinaw. Si Versex nga, kini-question niya pa yung niya, yung pagiging magagandang, di mo danas. Diba? Tinanong niya pa sa akin yun. Ayun na lang yung best of advice ko sa'yo, be. Ganunin mo yung mga tao. Pag may mga sinasabi sila sa'yo, gandang di mo danas. Ganun na lang. Manood ka ng Drag Race, be, para nakakuha ka ng mga idea kung paano ka sasagot, ha? How do you humble yourself ba, Angel? I don't know how. Can you teach me how? Wow, pinalik! Tanong mo, sagot mo. Sabi mo kasi kay Jess, humble yourself. Paano? Kasi humble mo lang yung sarili mo. Hindi mo kailangan ipagmalaki na maganda ka. Kasi kung maganda ka talaga, alam na ng mga tao yun. Hindi mo na kailangan i-given. Wow.
Ganda ng given. Ganda ng given. May nag-comment nga dito sinabi to ni Maxi sa Drag Race, hindi lahat ng panahon ay para sa'yo. Oh. Yes. Totoo, Panahon lang tsaka yan. wait lang. Ano bang itsura mo, Jazz? Bakit ikaw lang gandang-ganda sa sarili mo? Pagkita natin, parang ako ka na. Di ba nga, sabi ko nga, sis, Wow. pag hindi ganito yung face niya, itigil na lang natin Baka kasi, to. Jazz, meron kang mental health problem, wow. Therapist naman pala si Maxi. Pa-check up ka kaya. Baka feeling mo lang na maganda ka. Nagiging negative na yun sa'yo kasi feeling mo maganda ka. So, mali Well, yun. Pa-check up sabi. Di ba, Well, kung sis, ay- pa-check up siya. Pa-check up siya sa mga psychiatrist. Tama ba itong iniisip ko? Kasi araw-araw feeling ko maganda ako. Sakit yun. Actually, kasi okay lang naman kung nagagandaan ka sa sarili mo. There's nothing wrong with that. Pero yung parang pinoproblema mo na siya, mali na yun eh. Oo, B. Tsaka yung araw-araw mong feeling, araw-araw feeling mo maganda ka. Ano kasi Mama Mary, be? Be, Minapit. problema na. Sa totoong buhay lang din naman talaga. Patingin muna ng mukha mo, Jazz, tsaka tayo magkaalaman. Baka mamaya mukha kang ako, Face tapos ganda-ganda reveal. ka sarili mo. Wow. Face reveal. Face reveal. Jazz, Pakihanap kung naman maganda si ka Jazz. talaga, ipakita mo. Hindi yung nagtatago ka dun sa anonymous ka, tapos lagay mo sa letter mo, si Jazz ka, wow. Tinrap mo kami. Inis na inis. Oo, magpa-therapy ka, be, baka may sakit ka lang. Ligo at dasal. Okay. Ligo kasal tsaka ritual. May ritual yan, be. Ano ritual? Tandaan mo tatlo ha. Ligo, dasal, ritual ha. Suob. Tama ng suob. Suob. COVID. Hindi niya mismo yung pakuluan niya. Baka sakali. Ang dami niyang gagawin Hirap naman. Pinahirapan niyo naman siya. Yun yung maa-advise ha. Ligo, dasal, ritual, suob. 4. Walang isi-skip. Wala, bawal Next pag question. skip. Bawal ka ulit sa step 1. Oo. Ang lalaban sa Korean skincare. Okay. Ito na, last Ito na. last question na. Serious Go, na te. to. I'll go. Ito galing din kay Anonymous. Let's end on a serious note. Wow. Okay. Paano ba ipagluksa ang mga pangarap na namatay? Oh. Tirik ang kandila. Andali, di ba? Aba naman mga tanong to. Kailangan mo problemahin yung mga problema yung mga pangarap yung Balik ulit dun sa ligo, dasal, ritual, at suot. Oo, Basta suob. Ligo, dasal, ritual, suob. Be, tandaan mo yon. Paano yung kandila? Saan yung kandila? Saan papasok? Sa pang-5, pagdan na siya. Hanggang na siya. Ay, dan na ako magsuob. Wow, may lines! Wow. Ikaw, sis, Baka si baka Maxi. bibigyan mo ng pang-6. Pero seriously na tayo, te. Seriously. Anong tawag dito? Hindi Kasi nga kasi sabi- serious yung question eh. Tanga serious talaga. Solo talaga hindi serious, be. Ako ba? Serious talaga siya. Oo, Ikaw lang- serious siya. Serious siya. For me, syempre, sa dami nating pangarap, yung ibang pangarap natin nakakalimutan na natin, tapos hindi natin alam na yung pangarap na yun, doon tayo magtatagumpay. So, try to, anong tawag doon? Seize pass! Ako naman. Hindi, pero seriously. I'll go. Ayan, na seryoso na siya. Basta. Favorite me seriously. Kaya nga eh. Add mo lang sa playlist mo yung patuloy ang pangarap. Ulit-ulit mo ng itodo. By Angeline Quinto yung kay Angeline Quintong version. May ibang version? Yung yung original Baka ibang single. version yung ma-play mo, mali yun. Wag Hindi music na yung video, Wag music video. lyrics version lang.
Wag din live version, okay? Lyrics lang, yung recorded na. Add mo sa playlist mo, ulit-ulitin at itodo. Pakinggan Ano ko araw-araw. seriously No, but seriously, tawag dito. Syempre, sa dami nating pangarap, nakakalimutan natin yung iba. So, yun lang, ang advice ko lang is, try to reminisce your dream nung bata ka pa up until now. Baka isa dun sa mga pangarap mo is maging successful. Kasi nga parang kung ano ko to sa buhay ko, kung pagsasabihan kita based on my experience, ang dami ko rin mga challenges sa life. And ang dami ko ding pangarap na hindi tinupad, na sinacrifice. Kasi nag-focus ako sa isang pangarap. So, yung pangarap kong yun, na pagtagumpayan ko naman, nanalo naman ako ng Drag Race. Oh, love Tama. it. So, Ganda. Wag na akong mangarap Kung dahil hindi hindi ako ako- nanalo. Pangarap. Oo, be. Tigil mo na yung be. Itigil mo na Joke daw lang. yan. Gagawin ko yon. Wow, ligo dasal. Ritual suob, tirik kandila. Pagdan na. Kasi diba, ang dami natin ikaw, pangarap mo, gusto mo someday maging babae. Unti-unti mo siya natutupad. So, yung mga iba nating pangarap, kailangan natin i-sacrifice para maging successful yung iba nating pangarap. So, balikan mo yung Ganda. Ang ibig mo bang sabihin, ang piece of advice mo sa kanya is never stop dreaming Tanga. and hindi believing. Hindi yun. Ano? Bakla ano? From the top ba, Angel? Hindi ka kasi nakikinig, bakla. Hindi kasi syempre may mga kuyaan mo na nga siya, pangarap mo naman Hindi yun. ko pinatigil ka ba? Sinabi ko bang tumigil ka mangarap? Hindi ko siya pinatigil. Kaya nga sabi ko never stop di ba, dreaming, bakla. Hindi kahit sinasabi ko. Hindi naman yung sinasabi ko. Unahin mo, tigda mo. Anong unahan? Pangarap mo yan, be. Kami nag-aaway magkapatid sa pangarap mo. Parang ang gusto mong mangyari. Hindi ko na kaya si Unanimous. Ay. Unanimous. Unanimous. Wala ba ka naman unanimous pa yun? Grabe naman ba? Ang sinasabi ko, balikan niya yung mga dati niyang pangarap, isa-isahin niya, tapos yung ibang pangarap niya ngayon, kailangan niya isakripisyo para sa yung mga ibang pangarap niya matupad. Okay. Okay, Like so. Angel. Okay. Okay na, nagets na. Wala Thank ko you, Lord. sinabing never stop dreaming. Pero tama nga, kasi di ba yung mga pangarap, hindi naman siya, walang namamatay na pangarap. Nagkakaroon ka lang ng bagong pangarap. So, Oo. lang sila, nababaon lang sa limot, ganyan. Nakakalimutan lang natin. Nakakalimutan. Pero nandyan lang sila. Natin siya. Hindi natin yun ini-stop, di ba? Yes. Oo. Ngayon, yes ka. Kanina, ano ka? Wow. Full memory na ako, di pa ako nakakapag-delete kasi. Wow. Nasa recently delete pa yung iba, Delete ko na. Ayun. Thank you naman. Thank you so much, Maxi and Angel. Grabe. Wala nang tanong. Ang lala niya. Very fruitful. Okay na yun daw. Ako naman may tanong ako sa kanila. Go. Paki-message sila, bakit kailangan namin problemahin yung mga pinoproblema nila? For clout daw. Ang pangarap ko naman is masolusyonan nila yung sarili nilang pangarap. Sarili nilang problema. DIY, do it yourself. Wow. Galit naman agad. Ba't parang mali yung gising mo? Full memory na ako. Dadagdag pa yung mga ganyan. Invite nyo kami. Wait lang. Siyempre si Maxi, ang dami ng... Ano yung next mga acting projects mo, Maxi? Acting project, meron kaming movie ni Zu Ramirez. Kasama ko si Zu Ramirez. Pero din ako kasama ng isang superstar dyan na second runner up. Kaya kukunin na ako ni Derek dahil artista na rin ako. Yes. Dahil doon sa acting mo kanina, sa rice cooker. Pag gusto mo nga maging artista, gusto mo mag-acting din. Di ko pa alam. Ay, bakit di mo alam?
Anong gusto mo? Hayaan ko ang panahon ng mangarap para sa akin. Oh, wow! Ay, taray! Pero kung papipiliin ka, ano yung dream project mo ng first na acting project mo? Viva Max. Ay, hindi kami nito net yun. Sorry. Sorry, hindi kami yun. Wrong directors. Sexy scene agad with Kylie Chari. Oh! May casting ka na in mind, ah. May casting na. Pero yes, Ready ka maging kabet. Ready ka maging kabet, sis. Di ka pwede. Uy. Hello. Damot mo naman. Ano yung tambalan ni Kylie Chari at Angel Galang? Walang third party. Actually, wala talaga masyadong kwento. Ano lang nangyayari? Magjowa lang kami agad doon. Yun lang. The end. Paano yun? Papanoorin ba namin yun? Wala masyadong conflict. Kailangan ba may mga plot twist pang nangyayari? Siyempre para panoorin. Para ano ilalagay sa trailer? Nanood na lang kami ng live ng si Derek na bahala dyan. Si Derek JP na bahala gumawa ng mga ganyan. Nautusan pa. Pero in the future nga, gusto mo rin mag-acting. Para rin ang dami manonood ng mga natin, directors, ganyan. Why not naman, di ba? If gusto nila, then gusto ko din. Dali ka usap. Pero nakakatuwa naman. Pelikula ba yon Maxi? Yung sa'yo? Pelikula? Series? Pelikula namin. Yes, galing. Tsaka diba meron kang kasama ka rin ba? Totoo yun. Akala ko nag-joke totoo ba? Ay, sorry. Akala ko naman. Yes. Totoong kasama lang. Tapos nyo na i-shoot or shoot pa lang? Done yes, tapos na. Malapit na mag-showing next year. Yeah. Next year. Love it. Congratulations, guys. Nakakatuwa naman. Tsaka meron kang concert, di ba, Maxiverse? Meron akong concert sa February 22 sa Alio Theater. So, bumili na po kayo ng ticket dahil unang-unang, it is not my first time to have a concert, but it is my first time to have this big concert. Solo concert. Yes, major concert. Yes. Love it. Laki ng Aliw Theater. Totoo. Ako naman, may account na ako sa Pornhub. Congrats, Angel! Charot lang, baka mamay mga bata. Ngayon po mo. Thank you. Ano bang nyo? Ipapromote nyo? Go na. Promote whatever. Yung Maxiverse sa aking YouTube channel, nasa YouTube channel ko po yun. It's a skit for my look sa Drag Race Philippines. Also, my socials, Maxi Andreson, kung gusto niyo po akong masubaybayan every day, every week, every month, every year. Follow niyo lang po ang aking social, Maxi Andreson. And marami pa po akong mga ipopost doon ng mga ganap-ganap ko sa buhay. So, yun. Doon lang. Follow niyo lang po ako sa social. Ikaw naman. Ako naman may show ako sa Rampa this Saturday. And sa Sunday, nasa Dragon Basalt ako. And ano pa bang mga ipopromote ko? Yung YouTube account ko, meron na po akong YouTube channel. And this November, dahil nakakuha tayo ng passport, tao na tayo, nasa Australia po ako. Yes! May gig. Australia agad, gig yan? Kasama ko siya. Gig po kami kasama ko si Maxi. Uwi ako ng kangaroo lahat. Nag-iisa kayo, okay? Meron kaming show sa Australia this last week of November. So my God, galing! Kung interesado po kayo, if you're interested, just buy your tickets. Naka-post po ay nakapin po yun sa aking profile. And sa Dragon the South this Sunday po. BC, yes. Booked and busy. Kasama po kami sa concert ng Beaniverse! Yes! Oo nga, ng Nasa concert po kami ng Beaniverse. Love it. So, kakakuha mo pa lang ng passport, tapos yung unang tatak mo, Australia agad? Pindot na malagkit. Ay, sorry. Love it. Okay. Thank you, guys. And congrats, Maxi and Angel. We enjoyed this. Thank you so much. Congrats sa mga ganap. Sa mga tao din na nandito ngayon, maraming salamat at pinahintulutan nyo kami. And kahit wala ito masyadong kwenta, go lang. Meron naman. Ikaw naman, meron. Meron naman. Super happy kami sa inyo.
At sana mapanood namin ulit kayo. Oh, Congrats, sana guys. maka-work namin kayo. Sana maka-work namin kayo. Super happy ko kasi parang ang huli kong podcast, parang during pandemic pa. So parang ito ulit yung first. So, thank you. Love it. Thank you. Thank you, Direk Jonette, Etonet, and Sobrang Direk enjoy. JP. Thank you so much Thank for you, having Congrats us. sa inyo. Thank you po. Seriously. Thank you, guys. Thank you. Ay, makakatulog na yung kapatid mo sa likod. Correct. Ang ingay-ingay ko. Bye, guys. Good night, guys. Bye-bye. Maliligo na ako, magdadasal, magriritual. Akala ko ba naligo ka kanina? Ligo ulit. Ano? Again. Sorry. Thanks, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.